Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office sa kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, napanatiling datos ng inflation ng bansa, patunay sa pangako ng administrasyon na tutugunan ang mataas na bilihin ayon sa NEDA. Bigas nakapagtala ng malaking pagbaba ng presyo nitong Enero. DTI, paiigtingin ng pagbabantay sa presyo ng bigas kasunod ng inilabas na food security emergency. Bagong PhilHealth President, tiniyak na hahanapan ng lunas ang nadatnang sakit ng ahensya. Digitization at pagpapalawig ng benefit package, tututukan. MMDA, inilatag ang mga plano at proyekto para mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila at karatig probinsya. At pinaigting na hakbang ng gobyerno laban sa mga tax fraud, malaking tulong sa mataas na tax collection ayon kay Pangulong Marcos Jr. Una sa ating mga balita, ngayong epektibo na ang 55 pesos kada kilo ng imported na bigas. Mas paitingin pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagbabantay sa presyo ng mga bigas sa mga pamilihan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Assistant Secretary Agaton Overo na katuwang nila sa bantay presyo ang Agriculture Department at mga lokal na pamahalaan. Layunin nito na matiyak na masusunod ang maximum suggested retail price ng DA sa mga imported na bigas. Positibo naman ng DTI na bababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa paglalabas ng NFA rice at ang bagong takdang MSRP ng DA. Katubag natin dito yung mga LGUs at yung DA. Tayo po nationwide sa mga probinsya, sa mga palengke, nag-monitor tayo ng presyo ng bigas na para mapagtubad yung MSRP ng DA. Mas magiging abot kaya na sa halagang 55 pesos ang maximum suggested retail price ng imported na bigas simula ngayong araw. Plano naman ng Department of Agriculture na ibaba pa ito sa mga susunod na linggo. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Ibinaba pa ng 55 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice mula sa dating 58 pesos MSRP simula ngayong araw. Sabi ng Department of Agriculture, mahalaga ang pagpapababa ng MSRP para maibsan ang food price inflation, partikular sa mga basic commodities kagaya ng bigas. Mas magandang ganun po ang presyo para maano po yung mga mamimili ng bigas. Kasi kung mataas ang bilihin, di kaya na ng mga consumer na mataas ang bigas ang bilihin. Plano ng DA na mas ibaba pa ang MSRP sa mga susunod na linggo, kasunod ng direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya para sa masa ang presyo ng bigas para sa food security. Bababa yan by February 5 to 55, by February 15 to 52, at by March 1, dapat ang pinakamataas na imported rice sa palengke ay dapat nasa 49 pesos na lamang. Bukod dito, sinimulan na rin ng National Food Authority ang pag-release ng NFA rice, kasunod ng deklarasyon ng National Food Emergency sa bigas. Ibinabari ng ahensya ang presyo ng NFA mula 35 pesos, ngayon ay mabibili na lang ng 33 pesos kada kilo. 53 letters nang ipinadala ng NFA sa mga LGUs, kung saan nagpaabot na ang Metro Manila at Cavite LGUs ng interes na makakuha ng NFA rice stock. 150,000 metric tons ang nakatakdang ipadala ng NFA sa susunod na 6 na buwan. Maaaring maibenta ang NFA ng mga LGUs ng hanggang 35 pesos kada kilo simula sa susunod na linggo. Available na rin ang NFA rice sa Kadiwa Kiosk hanggang sa susunod na linggo. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Patunay ang napanatiling datos ng inflation ng bansa na epektibo
ang ipinatutupad na programa at akbang ng pamahalaan para matugunan ang mataas na bilihin at nitong Enero, naitala ang pinakamalaking pagbaba sa presyo ng bigas. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Bernard. Walang patunay na epektibo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapanatili ng presyo ng mga bilihin. Ito ang binigyan diin ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Palisacan kasunod ng stable inflation rate nitong Enero 2025. Kaisaan niya sa pinakamalaking prioridad ng gobyerno ang pagpapababa ng food inflation sa bansa. Sa latest report ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.9% ang headline inflation ng bansa nitong Enero 2025, kapareho ng naitalang antas itong Disyembre 2024. Ang mga pangunahing nag-ambag sa overall inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 3.8% inflation at 50.3% share. Sumunod ang housing, water, electricity, gas, and other fuels, 2.2% inflation at 16.5% share, at ang restaurants and accommodation services 3.2% inflation at 10.8% share. 5 sa pangunahing commodities na nag-ambag naman sa overall inflation ay ang kamatis, 155.7% inflation at 0.4 percentage point share. Restaurants, cafe at iba pa, 3.3% inflation at 0.3 percentage point share. Renta sa bahay, 2.0% inflation o 0.3 percentage point share. Karne ng baboy, 8.4% inflation at 0.2 percentage point share. Karne ng manok, 8.4% inflation at 0.2 percentage point share. Samantala, ilang produkto ang nakapagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo, tulad ng mais, 3.6% inflation, flour, tinapay at iba pang produkto, 1.7% inflation, prutas at mani kabilang saging, 6.5% inflation. Positibong balita rin ang naitalang negative 2.3% inflation sa bigas na nagpapakita ng pagbaba ng presyo mula Desyembre 2024. Sa National Capital Region, bumagal ang inflation sa 2.8% nitong Enero 2025. Sa mga reyon sa labas ng NCR, naitala naman ang pinakamataas na inflation sa Region 2 o Cagayan Valley, 5.1% mula 4.6% noong Desyembre 2024. Pinakamababang inflation naman sa Region 12 o Soc-Sargen, 1.1% mula 1.2% noong Desyembre 2024. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Opisyal nang inaprubahan ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 12001 o ang bagong Government Procurement Act o NGPA. Ayon sa Department of Budget and Management, ang naturang IRR ang magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng makabagong batas sa procurement para sa pagpapahusay at pagpapaunlad pa ng sistema ng bawat ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni DBM Secretary Amena Pangandaman, ang patuloy na pagpapatupad ng epektibong reforma sa procurement, partikular ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office, ay nagpapakita ng mataas na pamantayan sa serbisyo publiko. Ang bagong batas na naglalayo mapabuti pa ang halaga ng pera, epektibong procurement at kalidad ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at sistema. Samantala, dumalo sa pagpupulong ng GPP-TSO ang mga opisyal mula sa DBM, Department of Public Works and Highways, Department of National Defense at Department of Education. Malaking tulong ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa tax fraud, kaya't tumaas ang kita ng gobyerno. Resulta rin yan ng agresibong pagpapatupad ng batas sa pagbubuwis. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kung
Kumbinsido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ang ibinunga ng maigting na kampanya ng gobyerno kontra tax fraud at iba't ibang pandaraya sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa punong ekutibo, sa pamamagitan ng masigasig na kampanya laban sa nais makalusot sa pagbabayad ng buwis sa makatiwali, mas tumaas pa niya ang nakolektang kita ng pamahalaan, tulad na lamang ng Run After Fake Transactions campaign na kung saan ay sinampahan ng kaso ang mga ghost sellers at buyers na nauwi sa pagkakakolekta ng 4.3 billion pesos na higit na mataas sa 600 million pesos noong 2023. Umabot naman sa kabilang banda sa 110 milyong piso ang nakolekta mula sa ginawang crackdown ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na kalakalan ng sigarilyo at vape. The run after fake transactions led to the filing of cases against ghost sellers and buyers and the collection of more than 4.3 billion pesos, a significant jump from the more than 600 million pesos collected in 2023. Bukod dito ay naging aktibo din anya ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagpapatupad ng umiiral na batas na may kinalaman sa pagbubuwis. Inilahad ng Chief Executive na umabot sa 307,000 establishmento ang binisita ng BIR at naging subject ng kanilang verification na nagbunga naman ng 257 million pesos na halaga ng koleksyon. Sabi ng Pangulo, malinaw ang mandato ng BIR na maging mapagmatiyag at magsilbing tagapagbantay sa sistema na kung saan ay matiyak na bawat piso na nakokolekta ay magagamit sa mga programa na magbibigay ng serbisyo sa mamamayan. To the BRR, your mandate is clear. Be watchful. Be guardians of a system that ensures that every peso that is collected is channeled into programs that serve our people. Sa isinagawang 2025 National Tax Campaign Kickoff, ipinagmalaki ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 2 dekada ay pumalo sa halos 3 trilyong piso ang nakolektang buwis ng BIR. Ay sa Chief Executive, malaki ang papel ng mga nakolektang buwis ng BIR para maisakatuparan ang ilang mahalagang proyekto ng administrasyon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. 2 B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force ang pinalipad sa bahagi ng West Philippine Sea bilang bahagi ng isinasagawang joint aerial exercise ng Pilipinas at Amerika sa lugar. Kabilang sa mga nadaan ng pagsasanay ay ang bisinidad ng Bajo de Masinloc. Lumipad naman para sa Philippine Air Force ang 3 FA-50 fighter jet para sa pagsasanay ng air patrol at air intercept. Ayon sa Air Force, walang naging radio challenge at wala ring namataan na aircraft ng China sa kasagsagan ng pagsasanay. As we are doing this training based on international rules-based order and based on protocol, so we will just continue on regardless of the action of other foreign actors. Umaasa ang Pilipinas na matatapos ang pag-uusap nito sa New Zealand pagdating sa pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement bago matapos ang taon. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nakatuon ngayon ang pamahalaan sa negosasyon matapos maratipikahan ang kaparehong kasunduan kasama ang Japan. Sa ngayon, nasa yugto na ng pagpapatibay ng alyansa ang Pilipinas at New Zealand, kung saan mahalaga para sa dalawang bansa pati rin sa iba pang bansa na labanan ng naratibo ng China na baguhin ang international law. Mahalaga rin ang nasabing kasunduan pagdating sa disaster response at humanitarian assistance. Para naman kay New Zealand Ambassador to the Philippines, Catherine Macuntash, umaasa ang kanilang bansa na matapos ang mga pag-uusap sa lalong madaling panahon. Dahil na rin sa kanilang strong political commitment na lagdaan ng kasunduan. Sa oras na malagdaan ng BFA sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand, magkakaroon ito ng malaking pagbabago sa bilateral military relationship ng dalawang bansa at may papakita ng New Zealand ang kanilang commitment sa rehiyon. Isang high-tech application ang target na gamitin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kontra sa scam dahil yan sa deepfake. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, may kakayahan umanong matukoy nito ang mga pekeng audio o video. Makatutulong nga niya ang ahensya nito sa ang civil society groups na kanilang itatalaga na maaaring lapitan ng publiko.
Kaugnay nito, inaayos na ng ahensya ang guidelines para rito. Kasama ito sa kampanya ng ahensya para maipaalam sa publiko na mas maging mapagmatsyag at huwag maniwala agad. Katuwang dito ng CICC ang iba't ibang ahensya gaya ng PNP, NBI, DOJ at maging mula sa pribadong sektor. I-empower natin ang ating mga kababayan para magkaroon ng kapasidad na mag-decide ng mabilis. Hindi na sila madaling maloko. Nag-develop kami ng strategy na i-increase ang ating mga fact checkers. Kung meron tayong community fact checkers. Ibababa natin, pararamihin natin sila. Kung nahihiya man magreklamo o may balakid sa pagreklamo ibang tao, importante maliwanagan nila kung anong pinanono nila. Natapos na ng Department of Public Works and Highways ang pagpapagawa ng 2 tulay sa lalawigan ng Iloilo. Sa bayan ng Maasin, pinalitan ng lumang tulay ng bagong 60 meters na tubang bridge na hindi madaanan kapag may baha. Makikinabang sa bagong tulay ang 11 kalapit na mga barangay. Samantala sa bayan naman ng Haniway, pinalitan ang lumang hanging bridge ng bagong 60-meter na simentadong tulay sa barangay Kipot. Nagpasalamat naman ang mga residente sa 2 ipinagawang tulay dahil madali na sa kanila para magpunta sa palengke, paaralan, health centers at mga tanggapan ng gobyerno. Handa naman na ang PhilHealth sakaring aprubahan ng Kongreso ang panukalang ibaba ang premium contribution. Gate ng PhilHealth, tuloy ang pagpapalawak ng kanilang serbisyo. Si Kit De La Cruz, piloti ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Hindi maapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth kahit pa lumusot sa Kongreso ang isinusulong na panukala na ibaba ang premium contribution ng mga miyembro nito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PhilHealth spokesperson Israel Pargas na kasama naman sila sa mga kinukonsulta ng Kongreso hinggil sa panukalang amyendahan ang Universal Healthcare Law. Bababa po sa 3.25, alam nyo naman, nag-increase din tayo ng ating mga benepisyo. So, unang-una ay syempre kinakailangan din nating mag-pencil push at to check kung kakayanin or meron tayong actuarial viability. At para matiyak na sapat ang pondo ng PhilHealth, mas paiigtingin pa nito ang pangungulekta ng kontribusyon. Layunin din ng PhilHealth na may maipantusto sila sa mga ibinibigay na serbisyo at programa sakaling aprobahan ito ng Kongreso. Nilinaw rin ng state insurer na patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa mga pribadong ospital hinggil sa mga hindi pa nababayarang claims. Pakiusap ng PhilHealth sa kanila, ayusin ang mga isinusumiting dokumento para hindi magtagal ang proseso. Ang hinihiling rin naman po namin ay sana sila ay mag-submit ng claims na maayos. Kasi yun pong mga dahilan ng pagtatagal ng claims na hindi po nababayadan is because yung pong mga claims na hindi maayos na isinasubmit sa amin, may mga discrepancies or may kakulangan, ay ibinabalik po namin sa kanila or kaya po ay nadi-deny because again, hindi sila sumusunod sa ating mga polisiya. Muli namang tiniyak ng PhilHealth na patuloy ang pagpapalawak nila ng serbisyo ngayong taon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng magandang serbisyong medikal ang mga Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate De La Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa. Iginit ng Bureau of Customs na bawal ang paihi scheme na iligal na pagpupuslit ng langis sa karagatan. Ito'y matapos masabat ng Customs kahapon ng nasa 217 liters ng diesel sa isang motor tanker na sinusubukang ipuslit sa Subukin Port sa San Juan, Batangas gamit ang mga lorry trucks. Sa tala ng BOC Intelligence Investigation Service, Manila International Container Port, aabot sa 128 milyon ang nasabat nila sa kabuuan. Haharap naman sa patong-patong na kaso ang mga crew ng barko kasama ang 2 hinihinalang Chinese national. At patuloy na tinutunton ng Customs naman ngayon ang pinagkukunan ng langis ng barko. Kung hindi po natin naabutan kung saan naglilipad po ng langis o diesel mula doon sa motor tanker
Pilisa papunta doon sa mga lorry tanker trucks. Sila po ay nag-aangkat ng langis doon sa high seas o doon sa international waters kung saan dumidikit po sila sa isang mother vessel o malaking barko na naglalaman din ng langis at sila po ay nililipatan ng langis. Natanggap na ng mga biktima ng nagdaang magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte ang 7 set ng shelter repair kits mula sa Office of the Civil Defense. Si Sol Alarcon ng PIA Eastern Visayas sa Balitang Pambansa. Natanggap na ng mga biktima ng magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte ang mga shelter repair kits na pinamahagi ng Office of Civil Defense. Ito ay binubuo ng 7 sets ng shelter repair kits tulad ng pako, martilyo, tie wire, wooden saw at iba pa. Nauna rito pinahayag ni OCD-8 Regional Director Lord Byron Toricarion na handang mag-provide ang OCD-8 ng building materials sa mga biktima. Ngunit kailangan lamang maklasify ito ng maigi. Ang isa pa namin na pinag-usapan doon is to classify yung mga damaged houses because we want also to extend the assistance of the Office of Civil Defense in terms of building materials. So, but we want to classify ano ba talaga yung damaged houses lang na may cracks o ano ba yung talagang damaged houses na merong kailangang material to repair, no? Hindi lang yung parang facade lang ba. Sa progress report ng OCD-8 na natanggap ng PIA nitong Lunes, sa 2,451 families na naapektuhan, 970 na kabahayan ang nasira, 947 dito ang partially damaged at 23 ang totally damaged. Matatandaan na humigit kumulang sa 69 billion pesos ang naging danyo sa infrastruktura dulot ng nasabing lindol. Mula rito sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Sol Alarcon para sa Balitang Pambansa. Revitalize kaptok ng PNP kontra loose firearms, inilatag ng COMELEC sa pagsisimula ng 100 na araw na paghahanda para sa Hatol ng Bayan 2025. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa, live. J. Mark. Alan, formal na ngang inilunsad ng Philippine National Police at ng Commission on Elections ang 100 araw na paghahanda para sa Hatol ng Bayan 2025 sa darating na Mayo 12. Dinaluhan nito ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at COMELEC spokesman na Attorney John Rex Laudiaco bilang kinatawan ni Chairman George Erwin Garcia. Isinagawa ang programa sa Multipurpose Center ng PNP sa Campo Crame ngayong umaga kung saan ipinakita ng PNP sa COMELEC ang kahandaan nito sa halalan. Dito kapwa lumagda ang COMELEC, AFP at PNP ng isang Solidarity Pact para sa malinis, maayos at mapayapang 2025 national at local election, gayon din ang parliamentary election para sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kasama rin dito ang mga stakeholder gaya ng Philippine Coast Guard, DILG, DOTR, DICT, DepEd, gayon din ng mga poll watchdog na PPCRV at NAMPREL. Sentro sa talakayan ang revitalized katok ng PNP na layong ipsa ng mga election-related incident o ang mga krimeng may kinalaman sa eleksyon sa pamamagitan ng pagsupil sa loose firearms. Una nang ipinangako ng PNP sa poll body na paigtingin ito ang seguridad ng eleksyon at paigtingin ang seguridad upang masiguro magiging mapayapa at kapanipaniwala ang halalan. Sa katatapos pa lamang ng pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Attorney Laudiaco na nagpapatuloy ang mga pag-uusap ng PNP at ang COMELEC upang madagdagan ang mga safeguards kaugnay sa pinatutupad na revitalized katok. Mula dito sa Campo Crame, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Tiniyak ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na hahanapan ng lunas ang nadatnang sakit ng PhilHealth. Kasabay nito, nangako rin siya na higit pang palalawakin ang serbisyo at benepisyo ng ahensya. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Clazel. Hello? Hello? Proceed with your report. Babalikan natin mamaya si Clazel Pardilla.
Inaanyayahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang publiko na gunitain ang National Arts Month ngayong Pebrero. Si John Lester Naguna ng PIA National Capital Region sa Balitang Pambansa. Ipinasinaya ng National Commission for the Culture and the Arts o NCCA ang pagdiriwang ng National Arts Month para sa taong ito. Kasama sa pagbubukas at pagsalubong sa okasyon sina Miss Universe 2018 in Arts and NCCA Ambassador Catriona Gray at iba pang opisyal sa Intramuros, Manila. Ang National Arts Month ay pagkilala sa angking talino at galing ng mga Pilipino sa mga sining at gayon din upang ito ang makahubog sa ating identidad bilang Pilipino. Ito rin ay pagkakataon para kilalanin ang mga artista at ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Sinasaad ng tema ngayong taon, diwa at damdamin na ang paglikha ng mga sining ay hindi posible kung hindi nagagamit ang ating diwa, inspirasyon o emosyon. Sa talumpati ni NCCA Ambassador Catriona Gray, inaanyayahan niya ang publiko na lumahok sa pagdiriwang. Art inspires, art uplifts, art is something that we can leave behind. And so I hope that this Arts Month, you can all join us. Ang dami-dami ng mga events that are happening around Metro Manila and also in iba't ibang provinces. Anya nga ni Executive Director Eric Zerudo ng NCCA, punong-puno, siksik, liglig at umaapaw ang mga programang makasining hindi lamang sa Maynila kundi pati rin sa ibang rehiyon ng bansa. Ang National Arts Month 2025 ay isang buwang puno ng makasining na programa na magpapayabong ng galing at talento ng ating mga minamahal na manlilikha at alagad ng sining. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, John Lester Naguna, Balitang Pambansa. Tiniyak ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na hahanapan ng lunas ang nadatnang sakit ng PhilHealth. Kasabay nito, nangako rin siya na higit pang palalawakin ang serbisyo at benepisyo ng ahensya. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Clazel. Alan, may sakit ang Philippine Health Insurance Corporation na dapat gamutin, sabi ng bagong talagang pinuno ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado. Bilang isang doktor, nakita raw ni Mercado ang sakit na dapat bigyan lunas ng ahensya. Kabilang na ang pagsasaayos ng financial report ng ahensya para matukoy ang mga gastusin na sasayang na pondo at kung saan ito dapat gamitin. Ang resulta niyan, mahalaga para maitaas ang efficiency ng PhilHealth at maipatupad ang mga reforma sa ahensya. Tulad na lamang Alan ng pagpapalawig ng benefit packages na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang benefit packages ay tumutukoy sa serbisyong medikal na maaring gamitin o i-claim ng miyembro ng PhilHealth. Sa ngayon, 45 hanggang Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Umarangkada na ang selebrasyon ng Bodong Festival sa Kalinga. Layo na ang pagdiriwang ngayong taon na bigyang diin ang kahalagahan ng kultura at pagkakaisa sa pagkamit ng pag-unlad. Si Rod Asurin ng PIA sa Balitang Pambansa. Nakibahagi ang lungsod ng Iligan sa pagdiriwang ng National Arts Month 2025 sa temang Ani ng Sining, Diwa at Damdamin. Opisyal itong inilunsad ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng National Arts Month Executive Management Board. Ayon sa Executive Management Board, hakbang ito para mas bigyang kahalagahan ng mga kabataan sa lungsod ang sining. Ani ng Sining, Diwa at Damdamin, which focus and emphasizes that we need to inspire and create more passion in terms of preservation and promotion ng culture and arts, specifically dito sa Iligan City. Binigyang diin naman ni Iligan City Mayor Frederick Siao ang papel ng sining sa pagpapalaganap ng kamalayan hinggil sa mayamang kultura at pagkakaisa sa lungsod. Kailangan natin ma-accept at the same time, kailangan natin masusunod yung tradition. Kasi pag hinayaan ng local government yan, the fear is that eventually the tradition, the culture that we have, being a tri-people community, baka mawala. Samantala, itatampok naman sa selebrasyon ang iba't ibang mga aktibidad tulad ng symposium, art exhibit, chalk art contest at literary competition. Ang National Arts Month ay ginugunita tuwing buwan ng Pebrero alinsunod sa proklamasyon bilang 683. Layunin nitong kilalanin ang kahusayan ng mga Pilipino sa sining at bigyang pugay ang pagkakaiba-iba ng kulturang Pilipino.
Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Balitang Pambansa. Inilatag ng MMDA ang mga plano nito para matugunan ang trapiko sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Sa Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas, sa Balitang Pambansa. Alvin. Magandang tanghali. Susunod na buwan ng rehabilitation na kung saan muna gagawin ng rehabilitasyon. Briefing, sinabi ni Roman Artes na mga gagawing rehabilitasyon ang paggawa ng drainage system para may masabi na kasama sa napag-usapan ko ng isang proyekto ay ang mga areas na masyadong alternate route at ito ay sa gitna ng kawalan ang alternatibong route sa EDSA. Ay agad na matapos rehabilitation, sabi niya yung pag-host mas na kasi ang 2020 ng September ay Maraming salamat, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Samantala, abangan po sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ilalatag ni Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega ang mga plano at programa ng kagawaran ngayong taon para higit na mapaunlad ang sektor ng transportasyon sa bansa. Susunod na yan, kaya tutok lamang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.